Naruto di bawah lampu neon yang berkedip-kedip di warung makan pinggir Jalan Raya Pantura. Amara, gadis 7 tahun, memperhatikan tato pudar di lengan seorang pria asing. Ayahku punya tato yang sama, ucapnya polos, sontak membuat 5 mantan anggota Kopaska terdiam kaku. Tato itu bukanlah gambar biasa, ia penanda sebuah unit rahasia. Letnan 1 Irsyad, salah satu anggotanya, telah dinyatakan gugur dalam misi 7 tahun lalu. Jenazahnya tak pernah ditemukan. Kini, Putri Irsyad berdiri di hadapan mereka dengan pertanyaan polos yang berpotensi mengungkap konspirasi militer yang dibangun di atas korupsi dan pengkhianatan. Saat Nia menarik Amara menjauh, kepanikan terpancar di wajahnya yang biasanya tenang. Kebenaran terkubur tentang pengorbanan seorang pria akan terkuak tak terduga oleh siapapun. Ang mga ilaw ng neon sa isang maliit na kainan sa tabi ng highway ng Batangas-Quezon border ay kumikislap-kislap, naghahagis ng mga anino sa lumang sahig na porselana. Si Nia, isang nanay na mag-isang bumubuhay sa anak, ay mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga mesa. Ang kanyang ponytail ay bahagyang sumasayaw habang balanse niyang dinadala ang 3 plato sa kanyang kaliwang braso at isang pitsel ng kape sa kanan. Amoy ng pinirito at sunog na kape ang bumabalot sa lugar, isang amoy na dumidikit sa damit mo kahit tapos na ang iyong shift. Dagdag pa po? Tanong ni Nia sa isang truck driver sa Mesa 7. Ngumiti siya, mainit ngunit pagod. Tumangulang ang lalaki, hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Dahan-dahang ibinuhos ni Nia ang kape, iniingatang huwag matapon ang kekap manis malapit sa kanyang siko. Papalapit na ang dilim, at sumasakit na ang kanyang mga paa sa puting sneakers na 3 taon na niyang suot. Bahagyang umangat na ang suwelas ng kaliwa, ngunit kailangang maghintay pa ng 1 buwan para sa bagong sapatos. Nanay, tapos na po ako sa homework ko. Isang maliit na tinig ang mula sa sulok na mesa. Si Amara, 7 taong gulang, ay nakaupo sa gitna ng mga libro at krayola. Ang kanyang bag, na may mga tinapal na ng mga punit, ay sumasakop sa kalahati ng kanyang upuan. Magaling, mahal. Titingnan ko mamaya pagkatapos nito, ha? Sagot ni Nia. Malakas na tumango si Amara. Ang kanyang malinis na braids ay bunga ng 1 oras na pagbubuhol ni Nia kaninang umaga bago pumasok sa eskwela. Ang bata ay may maitim na mga mata ng kanyang ina, ngunit may kasamang katalinuhan na tila mas matanda kaysa sa kanyang 7 taon. Hindi siya madalas magreklamo sa paggugol ng hapon sa kainan habang nagtatrabaho si nanay. Naiintindihan niya sa paraan ng mga bata na nakauunawa ng mga bagay na hindi diretsahang sinasabi na mahirap ang buhay at limitado ang pagpipilian. Nawala ang kasagsagan ng pagdagsa ng mga customer sa hapunan. 3 regular na customer ang nakaupo sa mahabang mesa at isang matandang mag-asawa ang nasa mesa para sa 4. Sinilip ni Nia ang orasan. 1 oras at kalahati pa bago siya sasakay ng jeep pa uwi at marahil 33 minuto kasama si Amara bago matulog. Ito ang kanilang routine. Ginagawa ng 5 araw sa 1 linggo, minsan 6 kung may overtime. Ang kanilang inuupahang bahay ay maliit. Isang silid-tulugan sa isang gusali kung saan kalahati lang ang gumaganang elevator at may mga kapitbahay na bawat isa ay tila may sariling kwento. Ngunit nagawan ni Nia ng init ang lugar. May mga kurtinang siya mismo ang nagtahi, mga halaman sa bintana na dinidiligan ni Amara tuwing linggo, at mga larawan sa pader na nagpapakita sa kanilang dalawa sa parke, sa school play ni Amara, sa library, noong summer reading program. Ang mga larawan ay hindi nagpapakita ng isang ama. Hindi kasama ang anumang paliwanag tungkol sa kanyang pagkawala. Nagtanong na noon si Amara. Masyado siyang matalino para hindi mapansin ang mayroon ang ibang pamilya na wala sila. Nasaan si tatay, Nay? Ang tatay mo ay napakatapang. Kailangan niyang umalis bago ka pa ipanganak. Ang tinig ni Nia ay maingat. Uuwi po ba siya? Hindi ko alam, mahal. Hindi na ito nagpatuloy pa. Itinago ni Nia ang katotohanan ng mahigpit
tulad ng pagtatago niya ng maliit na lata ng biskwit sa likod ng kanyang aparador, sa likod ng makakapal na kumot at sirang vacuum cleaner. Hindi niya ito binubuksan. Ang pagbukas nito ay mangangahulugan ng pag-alala, at ang pag-alala ay mas masakit pa kaysa sa sakit sa kanyang mga paa o sa sikip ng kanilang badyet. Ang kampanilya sa itaas ng pinto ng kainan ay tumunog. Bumalik si Nia sa kanyang pagmumuni-muni. 5 lalaki ang pumasok at bahagyang nagbago ang enerhiya sa lugar. Hindi sila maingay o agresibo, ngunit dala nila ang kanilang sarili sa ibang paraan kaysa sa mga ordinaryong customer. Mas matanda na sila, marahil na sa edad na 40, na may mga mukhang matigas bunga ng ilang taon na paggugol sa labas. Casual ang kanilang damit, jeans at checkered na damit, ngunit may isang bagay sa paraan ng kanilang pagkilos na nagpapahiwatig ng disiplina. "Puwede na kayong umupo kahit saan," sigaw ni Nia habang kumukuha ng menu mula sa mesa sa harap. Pinili nila ang isang malaking mesa malapit sa bintana na kayang umupo ng 6 kung magsisiksikan. Habang papalapit siya dala ang mga baso ng tubig, napansin niya ang ilang detalye. Ang isa ay may mahabang peklat sa panga, ang isa naman ay bahagyang umuugoy habang naglalakad. Ang lalaki sa dulo ng mesa ay may maikling gupit na buhok, na kulay abo at isang matatag na tingin na tila sinusuri ang lahat ng hindi halata. "Magandang gabi po mga Ginoo. Gusto niyo po ng kape muna?" "Opo, salamat," sagot ng lalaking may kulay abong buhok, malalim at magalang ang kanyang tinig. "Mahabang biyahe na po kami mula kaninang umaga." Habang ibinubuhos ni Nia ang kape, narinig niya ang mga pira-pirasong usapan nila. Tungkol sa West Java, binanggit ang Kopassus headquarters sa Bandung. Tumawa ang isa sa kanila at nagsabing tungkol sa mga dating panahon, at ang isa naman ay sumagot na hindi sigurado ang kanyang pamangkin kung gaano kaganda ang mga panahong iyon. Mga sundalo, isip ni Nia, retirado o dati mula sa tunog nito. Itinala niya ang kanilang mga order nang hindi talaga nakikinig sa sariling tinig. Ang kanyang isip ay lumipat na sa susunod na gawain. Kailangan ng mesa 3 ng kanilang bill. Kailangang punuin ang pitsel ng kape. Malapit nang kumain si Amara. Marahil adobo na may itlog mula sa kusina. Isang pagkain na laging ginagawa ni Marco, ang kusinero, nang hindi sinisingil sa kanya. "Nanay, puwede po bang ako na magpunas ng mesa?" Lumitaw si Amara sa tabi niya, hawak ang basang pamunas. "Sige na, mahal. Simulan mo sa mesa 2. Umalis si Amara dala ang kanyang pamunas, seryoso sa kanyang gawain. Gusto niyang tumulong, gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Pinagmasdan siya ni Nia ng ilang sandali, nakakaramdam ng pinaghalong pagmamahal at pagkakasala, isang karaniwan ng damdamin. Karapat-dapat si Amara sa higit pa sa mga hapon sa kainan. Higit pa sa isang nanay na pagod na umuuwi gabi-gabi. Higit pa sa mahigpit na pagtitipid na nangangahulugan na ang mga regalo sa kaarawan ay mula sa mga palengke. Karapat-dapat siya ng isang ama. Itinulak ni Nia ang mga saloobing iyon palayo at bumalik sa kusina, sumisigaw ng mga order kay Marco, sinusuri ang matandang mag-asawa, binubuhusan muli ng kape ang mga nasa mahabang mesa. Ang ritmo ng trabaho ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ay nagpapanatiling abala sa kanyang mga kamay at puno ang kanyang isip. Nang bumalik siya sa labas, si Amara ay malapit na sa mesa ng 5 lalaki, nagpupunas ng isang bakanteng mesa sa tabi nila. Maingat na nagtatrabaho ang bata, sinisigurong nalilinis niya ang mga sulok kung saan nagkukumpulan ang mga mumo. Sumandal ang isa sa mga lalaki, ang kanyang mga braso ay nakalatag sa sandalan ng mesa, at malinaw niyang nakita ang kanyang ibabang braso sa unang pagkakataon. Mayroon itong tato, kupas ngunit malinaw. Ang madilim na tinta ay bumubuo ng isang pattern na tila isang kompas, ngunit may mga karagdagang simbolo na nakahabi dito. Isang sagisag militar. Marahil ay nakakita na si Nia ng sapat na mga veterano na pumupunta sa kainan upang makilala ang estilo nito. Lilingon na sana siya para umalis nang magsalita si Amara. Ang kanyang batang tinig ay malinaw sa relatibong katahimikan ng kainan. "Ay, tatay ko po,
May ganyan ding tato sa parehong parte ng kanyang braso. Napatigil ang lahat. Ang mga usapan sa mesa ay naputol sa kalagitnaan. Ang lalaking may tato ay natigilan. Ang tasa ng kape ay kalahati nang malapit sa kanyang bibig. Ang lalaking may kulay abong buhok ay dahan-dahang lumingon upang tingnan si Amara. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging relax patungo sa pagiging matindi sa isang iglap. Naramdaman ni Nia ang paninikip ng kanyang dibdib. Kumilos siya patungo sa kanila. Ang kanyang pulso ay biglang naging malakas sa kanyang tainga. Amara, mahal, halika, tulungan mo si nanay sa likod. Ngunit ang lalaking may kulay abong buhok ay nakatungo na pala. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Ano ang pangalan mo, iha? Amara. Nakita ni Nia ang kislap ng pagkilala sa kanyang mukha. Nakita ang paraan ng pagtigas ng kanyang panga at ang pagtigas ng kanyang mga balikat. Ang ibang mga lalaki sa mesa ay ganap ng tahimik. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa batang babae na may pamunas. Amara, ang pangalan ay lumabas ng mahina, halos may paggalang. Sino ang iyong ama? Hindi ko po alam, sabi ni nanay. Umalis siya bago ako ipanganak. Seryoso ang tono ni Amara. Walang lungkot. Ito ang kanyang katotohanan. Pero may larawan po si nanay at may ganyan siyang tato. Naaalala ko po kasi parang bituin ang tato. Ang tasa ng kape ay tumama sa mesa ng mahina. Ang isa pang lalaki na may peklat sa panga ay nakatungo na. Tinitigan niya ang ibabang braso ng lalaking may tato. Tila nakita niya ito sa unang pagkakataon. Commander, sabi ng lalaki, mahina at nagmamadali ang tinig. Iyan nga po, ang lalaking may kulay abong buhok na nalaman niyang si Commander nga ay hindi inalis ang tingin kay Amara. Nakalapit na si Nia sa kanyang anak at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Amara. Marahang hinila ito paatras. Paumanhin po, mga Ginoo. Amara, kailangan kita sa likod ngayon. Ang kanyang tinig ay lumabas na mas matalim kaysa sa kanyang intensyon, may bahid ng takot o marahil galit. Ang mga lalaki sa mesa ay nakatingin na sa kanya ngayon. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong pagkabigla, pagkalito, at isang bagay pa na hindi niya matukoy. Ginang, sabi ng commander, dahan-dahang tumayo. Paumanhin po sa istorbo, ngunit maaari po bang magtanong, masakit po sa aking likod. Ang kamay ni Nia ay humigpit sa balikat ni Amara. Sigurado po akong nagkataon lang. Maraming sundalo ang may tato. Hindi po yung ganito. Mahina ngunit hindi bastos ang tinig ng commander. Espesyal po ang tato na ito para sa isang partikular na unit, isang napakaliit na grupo. Ang commander ay tumigil sandali. Si Irshad po ang isa sa kanila. Naramdaman ni Nia ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang ang sandaling ito ay maaaring dumating balang araw, na ang nakaraan na sinubukan niyang ibaon ay maaaring muling lumitaw. Ngunit sa loob ng 7 taon, naniwala siyang ligtas na huminto na sa paglingon sa likuran. Talaga pong kailangan kong bumalik sa trabaho. Lumingon siya. Ginagabayan si Amara patungo sa kusina. Ngunit nararamdaman niya ang 5 pares ng mata sa kanyang likod. Sa likod niya, narinig niya ang mahina, mababa at matinding bulungan. May anak siya. Hindi ko narinig ang tungkol diyan. Tingnan ang petsa. Kailan ito naging makabuluhan? Kung may anak siyang babae, bakit hindi niya kailanman? Itinulak ni Nia ang pinto ng kusina. Hingal na hingal. Tumingala si Marco mula sa pagluluto. Ang kanyang matigas na mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang, Nia. Oo, kailangan lang ng ilang sandali. Ginabayan niya si Amara patungo sa maliit na pahingahan, hindi hihigit sa isang bodega na may natitiklop na upuan at mga istante para sa mga gamit ng mga empleyado. Pagkasara ng pinto, lumuhod siya sa tapat ng mata ng kanyang anak. Mahal, kailangan ko na huwag kang magsabi tungkol sa iyong ama sa mga hindi kakilala. Sige po, kumunot ang mukha ni Amara sa pagkalito. Bakit po? Sinasabi ko lang po na may kapareho siyang tato. Akala ko po kilala nila siya. Ang kawalang malay sa mga salita
ay tumusok ng malalim. Napapikit si Nia ng ilang sandali, nagtitipon ng lakas. Alam ko, mahal, ngunit ito ay ating sariling bagay ng pamilya. Naiintindihan mo? Siguro po. Hindi mukhang sigurado si Amara, ngunit tumango siya. Mali po ba ako? Hindi, mahal. Hindi. Wala kang mali. Hinila ni Nia ang kanyang anak sa isang yakap, humihinga ng amoy ng baby lotion at eskwelahan. Hindi ka kailanman nagkamali. Ngunit habang sinasabi niya iyon, mabilis na tumatakbo ang isip ni Nia. Ang tato, hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon, ngunit naaalala niya ito ng perpekto. Ipinaliwanag ito ni Irsyad isang gabi habang nakahiga sila sa maliit na inuupahang bahay malapit sa base ng TNI AL Surabaya. Hindi lang ito palamuti, sabi niya habang tinutunton ang mga linya nito gamit ang kanyang daliri. May kahulugan ito, nagpapakilala. Nagpapakilala bilang ano? Mga taong pumupunta sa mga lugar na hindi natin dapat pag-usapan. Mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi lumalabas sa opisyal na mga ulat. Nagtanong si Nia kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hinagkan lang niya ang noo niya at sinabing may mga bagay na mas mabuting hindi malaman. 3 linggo pagkatapos, umalis siya. Walang bangkay, walang tawag, tanging isang opisyal na pagbisita mula sa 2 opisyal na nagsasalita ng maingat, nakascript na mga pangungusap tungkol sa lihim na operasyon at ang malungkot na pagkawala para sa isang nagpapasalamat na bansa. Ibinigay nila ang isang nakatuping bandila ng Pilipinas at isang opisyal na sulat na nilagdaan ng isang taong hindi niya kilala ang pangalan. At pagkatapos ng 6 na buwan, nalaman niyang siya ay buntis. Binitawan ni Nia si Amara at tumayo. Bumungisngis ang kanyang mga tuhod. Maghintay ka dito ng ilang minuto, ha? Sige, nanay, tapusin lang ang mga mesa. Nang bumalik siya sa pangunahing silid, ang mesa malapit sa bintana ay bakante na. Nag-iwan ng pera ang mga lalaki sa mesa. Higit pa sa sapat para sa kanilang kinain at isang malaking tip, ngunit hindi pa sila umalis. Sa pamamagitan ng bintana, nakita niya silang nakatayo, malapit sa isang malaking itim na Fortuner sa parking lot, nag-uusap sa isang mahigpit na bilog. Tumingala ang commander at nagtama ang kanilang tingin sa pamamagitan ng salamin. Itinaas niya ang isang kamay, hindi pagbati, higit na parang pagkilala. Pagkatapos ay kumuha siya ng cellphone at tila kumuha ng litrato ng labas ng kainan. Gumalaw ang tiyan ni Nia. Kinuha niya ang pera mula sa mesa gamit ang nanginginig na kamay at lumipat sa susunod na mesa. Ginagawa ang mga galaw ng trabaho habang ang kanyang isip ay umiikot. Napansin nila ang isang bagay. Ang tato, oo, ngunit pati na rin ang pangalan ni Amara. Nag-react sila sa 2 bagay ng sabay-sabay at ang reaksyon ay malalim na nangangahulugang kilala nila si Irsyad. Na nangangahulugang maaaring mayroon silang mga tanong na hindi niya masasagot, na nangangahulugang ang tahimik at maingat na buhay na kanyang itinayo ay maaaring gumuho. Ang natitirang bahagi ng kanyang shift ay lumipas sa isang blur. Ngumiti siya sa mga customer at nagbuhos ng kape at naglinis ng mga plato habang ang kanyang isip ay walang tigil na umiikot. Nang dumating ang oras ng pagsasara, kinuha niya si Amara at ang kanilang mga gamit at lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Ang hintayan ng jeep ay 200 metro ang layo, iluminado ng isang ilaw sa kalye. Habang naglalakad sila, patuloy na lumingon si Nia sa likuran, sinusuri ang mga anino sa pagitan ng mga gusali. Pinagmamasdan ang ilang mga sasakyang nakaparada sa kalsada. Lahat ay mukhang normal, ngunit wala namang pakiramdam na normal. Sa jeep, nakasandal si Amara sa kanyang balikat, inaantok mula sa mahabang araw. Hindi sinasadyang hinaplos ni Nia ang buhok ng kanyang anak, nakatingin sa labas ng bintana sa mga dumadaang kalsada. Nay, antok, nasabi ni Amara. Bakit po parang gulat na gulat yung mga Ginoo? Hindi ko alam, mahal. Sa tingin mo ba talaga kilala nila si tatay? Ang lalamunan ni Nia ay parang nanikip, siguro po. Kung kilala nila,
sasabihin po nila sa akin ang tungkol kay tatay. Ito na ang tanong, hindi ba? Sila ba ay magsasalita? Ano ang alam nila? At higit sa lahat, ano ang kahulugan ng kanilang kaalaman para sa kanya at kay Amara? Tingnan natin mamaya. Mahinang sabi ni Nia. Matulog ka muna ha. Ngunit ang pagtulog ay hindi dumating sa kanya ngayong gabi. Pagkatapos nilang makauwi, pagkatapos niyang patulugin si Amara at magbihis ng mainit na pantulog, natagpuan ni Nia ang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang aparador. Dumapo ang kanyang kamay sa makapal na kumot, sa ibabaw ng lalagyan ng lata kung saan nakatago ang isang bagay. Hindi niya ito binuksan sa loob ng maraming taon, hindi niya hinayaang gawin ito. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay gumalaw mag-isa, itinatabi ang kumot, inabot ang likurang sulok, naramdaman ang malamig na metal na ibabaw. Ang lalagyan ay maliit, mga kasing laki ng isang kahon ng sapatos na may simpleng padlock. Ang kanyang mga kamay ay naalala ang mga numero ng walang kamalayan. 3 ikot pa kanan, 2 pa kaliwa, 1 pa kanan. Ang padlock ay bumukas na may click. Sa loob ay ang mga labi ng isang relasyon na tumagal lamang ng ilang buwan, ngunit binago ang kanyang buong buhay. Ilang kupas na mga larawan, si Irshad na naka-civilian, nakangiti sa kamera, may ekspresyong kumpiyansa at malambing. Si Irshad na naka-uniforme, bagaman hindi niya dapat hawakan ang mga larawang iyon. Ilang sulat na isinulat niya, maayos at tumpak ang kanyang sulat kamay. Isang bracelet mula sa ospital noong ipinanganak si Amara. May nakasulat na Baby Girl Irshad na nakatintinta ng asul at sa pinakailalim nakabalot sa isang piraso ng tela, isang maliit na flash drive. Dahan-dahang kinuha ito ni Nia. Ibinigay ito ni Irshad sa kanya 2 araw bago siya umalis para sa misyon kung saan hindi na siya bumalik. Seryoso ang kanyang mukha, mahina ang kanyang tinig. Kung may mangyari sa akin, kailangan mo itong itago ng ligtas. Hinawakan niya ang mukha niya gamit ang parehong mga kamay. Ang kanyang mga hinlalaki ay humahaplos sa kanyang pisngi. Pangako, ingatan mo ito ng mabuti. Huwag tingnan ang laman. Huwag ipakita kanino man. Ngunit huwag mawala. Kung makauwi ako, ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi niya natapos ang pangungusap. Hinagkan lang niya ito ng matagal at malalim at pagkatapos ay umalis siya. Hindi kailanman isinaksak ni Nia ang flash drive sa computer. Hindi kailanman sinubukang tingnan kung anong mga file ang naroon. Itinago niya lamang ito tulad ng ipinangako, nakatago kasama ng lahat ng iba pa mula sa maikli ngunit matinding panahon ng kanyang buhay. Ngayon ay inangat niya ito sa mahinang ilaw ng pasilyo, ipinapaikot ito sa kanyang mga daliri. Ito ay isang karaniwang itim na plastic na flash drive na walang marka. Ngunit itinuring ito ni Irshad na sapat na mahalaga upang ipagkatiwala sa kanya sa kanyang mga huling araw. Ibinabalot muli ito ni Nia sa tela at ibinalik sa lalagyan. Isinara niya ang takip at inayos ang padlock, pagkatapos ay ibinalik ang lalagyan sa kanyang pinagtataguan. Ngunit hindi siya umalis sa aparador. Tumayo siya doon, niyakap ang kanyang sarili at hinayaan ang mga alaala na bumaha, ang tawa ni Irshad. Ang paraan ng pakikinig niya, kapag nagsasalita siya talagang nakikinig, ang kanyang buong atensyon sa kanya na tila walang ibang mahalaga sa mundo. Ang gabi, kung kailan sinabi niyang mahal niya siya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig dahil hindi siya sanay na maging mahina. Ang umaga kung kailan siya nagising at alam niya nang may ganap na katiyakan na siya ay nagdadalang tao ng kanyang anak, ang mga buwan ng paghihintay. Ang pagka-realize na hindi na siya babalik, ang pighati na halos lumamon sa kanya, ng buo, pinalala ng katotohanang hindi siya maaaring magluksa ng maayos dahil opisyal na ang pagkamatay ni Irshad ay lihim na impormasyon. Ni hindi siya makakuha ng malinaw na sagot kung paano siya namatay o saan. At pagkatapos ay ipinanganak si Amara at ang pighati ay naging isang mabangis na proteksiyon na pagmamahal. Mayroon siyang anak na babae na dapat palakihin. Isang anak na mangangailangan ng lakas at katatagan. Walang oras para sa pagkabali.
Ang tanging naroon ay ang pang-araw-araw na trabaho upang mabuhay, upang lumikha ng isang buhay para sa kanyang maliit na anak na babae. 7 taon siyang ginawa ito ng mag-isa. 7 taon sa maingat na kawalan ng katiyakan. At ngayon, 5 lalaki na may pagkilala sa kanilang mga mata ang pumasok sa kanyang kainan. Dumating ang umaga na may maputlang sinag ng araw at ang ingay ng trapiko mula sa ibaba. Bumangon si Nia mula sa isang magulong pagtulog, agad na bumalik ang kanyang isip sa nakaraang gabi. Inihanda niya si Amara para sa eskwela nang may automatikong kahusayan, binuhol ang kanyang buhok at inimpake ang kanyang baon at sinigurong nasa loob ng kanyang bag ang homework niya. "Nanay, ayos lang po kayo?" tanong ni Amara habang hinihintay nila ang kanilang sundo sa eskwela. "Malungkot po kayo." Pinilit ni Nia ang isang ngiti. "Pagod lang, mahal. Ayos lang ako." Ngunit hindi siya ayos. Sa buong araw sa kainan, napaalis siya sa bawat kampanilya sa itaas ng pinto. Sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat bagong bisita. Inaasahan niya na babalik ang 5 lalaki upang humingi ng mga sagot sa mga tanong na hindi niya nais harapin. Ang shift sa tanghalian ay sapat na abala upang maalis ang kanyang atensyon. Ang karaniwang halo ng mga construction worker at mga retirado at mga taong nagtatrabaho mula sa mga laptop sa mga mesa sa sulok. Si Marco ay humuhuni habang nagluluto at si Rita, ang isa pang server, ay nagrereklamo tungkol sa pinakabagong grado ng kanyang tinedyer na anak. Lahat ay normal hanggang 12:00 nang tumunog ang kampanilya at tumingin siya upang makita ang commander mula kagabi na nag-iisa. Nakasuot siya ng jeans at isang plain na blue shirt at kumikilos ng may parehong kontroladong kumpiyansa. Agad na natagpuan ng kanyang mga mata si Nia at tumango siya ng 1 beses bago umupo sa mahabang mesa. Ang unang ugali ni Nia ay umatras sa kusina at hayaan si Rita na pagsilbihan siya, ngunit pinilit niya ang sarili na lumapit. Pitsel ng kape sa kamay, propesyonal na ngiti ang nakalagay. "Kape, Ginoo." Hinintay niya hanggang matapos magbuhos si Nia bago muling magsalita. "Paumanhin po kung nagulat namin kayo at ang inyong anak kagabi. Hindi po iyon ang aming intensyon." "Ayos lang po." Pinapanatili ni Nia ang kanyang tinig na neutral. "Nasa likuran ko po ang menu. Sa katunayan, hindi po ako naparito para kumain. Bagaman masarap po ang inyong mga pritong pagkain kagabi. Ang pangalan ko po ay Mahendra. Naglingkod po ako kasama ang isang lalaking nagngangalang Irshad, mga 8 taon na ang nakalipas. Doon, ang pangalan ay binigkas ng malakas sa kainang ito, sa gitna ng tanghali sa Huwebes. Naramdaman ni Nia ang pagguho ng mga pader na maingat niyang itinayo. "Hindi ko po kilala ang sinumang may ganyang pangalan. Si Amara po ang pangalan ng inyong anak." Malumanay ngunit mapilit ang tinig ni G. Mahendra. "At kahapon po ay sinabi niya sa amin na ang kanyang ama ay may tato na katulad ng suot ng miyembro ng isang napaka-espesipikong Kopaska unit. Ang unit na pinaglingkuran ni Irshad." Maingat na inilapag ni Nia ang pitsel ng kape. "Maraming sundalo ang may tato. Hindi po yung ganito. Hindi po ang tato na ito. Ang tato na ito ay dinisenyo ng aming unit. 12 tao lang po ang nagkaroon nito. Si Irshad po ang isa sa kanila." Sa paligid nila, nagpatuloy ang kainan sa kanyang normal na ritmo. May tumawa sa kalapit na mesa. Tumunog ang cashier, ngunit naramdaman ni Nia na nakatayo siya sa isang bula ng katahimikan, hiwalay sa lahat. "Bakit po kayo narito?" tanong niya ng mahina. "Dahil si Irshad po ay nakalista bilang namatay sa tungkulin 7 taon na ang nakalipas sa isang lihim na operasyon. Dahil hindi po natagpuan ang kanyang bangkay at dahil kahapon po ay natagpuan namin na maaari siyang may anak na hindi po namin alam." Matatag ang mga kulay-abong mata ni G. Mahendra. "Kailangan ko pong malaman kung anak nga ni Irshad si Amara. At kung totoo man po, may mga tanong po na kailangang masagot." Bahagya siyang yumuko. "Si Irshad po ang isa sa pinakamahusay na sundalo na nakasama ko sa serbisyo. Marangal, tapat,
uri ng sundalo na ilalagay ang sarili sa pagitan ng mga sibilyan at panganib ng walang pag-aalinlangan. Kung may anak siyang babae, siguradong gusto niya itong malaman ng kanyang team. Siguradong gusto niyang masigurong inaalagaan ang kanyang anak. Nanikip ang lalamunan ni Nia. Baka hindi siya nagkaroon ng oras na sabihin sa sinuman ang tungkol sa misyon kung saan siya namatay. Alam niya ito 3 linggo, bago iyon, mayroon siyang oras. Naging malambot ang ekspresyon ni G. Mahendra. Maliban kung may dahilan siya para itago ito, iilingon ni Nia ang kanyang tingin. Nakatingin sa refleksyon ng pitsel ng kape sa isang metal na lalagyan ng tissue. Iningatan niya ang lihim na ito sa loob ng 7 taon, mahigpit na pinagbabantayan. Ngunit marahil ang lihim ay tulad ng tubig, palaging nakakahanap ng paraan upang tumagos sa mga siwang. Hindi siya namatay sa misyon na iyon, sabi niya sa wakas, halos pabulong ang kanyang tinig. Hindi bababa sa hindi noong sinabi nilang namatay siya. Naging napakatahimik si G. Mahendra. Ano po ang ibig niyong sabihin, Ginang? 2 araw bago siya umalis, pumunta si Irshad sa aking inuupahang bahay. Iba siya, balisa. Patuloy niyang sinusuri ang kanyang cellphone, tumitingin sa labas ng bintana, hirap siyang lumunok. Sinabi niyang may mali sa kanyang misyon, na ang mga briefing ay hindi tumutugma sa sinabi ng kanyang mga intelligence contact. Balisa siya. Nabanggit niya po ba kung ano ang mali? Hindi. Tanging sinabi lang niya na may hindi tama sa pakiramdam niya. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya, kailangan ko raw protektahan ang aming anak. Tumingin si Nia sa mga mata ni G. Mahendra, hindi ko pa po alam na buntis ako noon, pero alam niya. Kahit paano, alam niya. Natahimik si G. Mahendra ng mahabang panahon, pinoproseso ang lahat ng ito. Nag-iwan po ba siya ng kahit ano sa inyo? Anumang dokumentasyon o file? Nag-alinlangan si Nia. Ang flash drive ay tila nagbubutas ng butas sa pader ng kanyang inuupahang bahay, tumagos sa lata ng biskwit, tumagos sa lahat ng mga layer na kanyang ibinalot dito. Bakit po siya nag-iwan ng dokumentasyon? Dahil si Irshad po ay matalino. Kung pinaghihinalaan niya ang isang bagay, siguradong gumawa siya ng mga pag-iingat. Ang tinig ni G. Mahendra ay lalong lumalim. Ang opisyal na ulat ay nagsabi na namatay siya sa isang engkwentro sa mga rebelde. Malinis, simple, malungkot. Ngunit 3 buwan pagkatapos ng misyon, 2 pang miyembro ng aming unit ang nagsimulang magtanong. Nakakita sila ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga post-action report. Inutusan silang huminto. Nang hindi sila pumayag, inilipat sila sa ibang assignment, pinaghiwalay. Sa tingin po ninyo, may gustong pumatay sa kanya. Sa tingin ko po, may ayaw lang ng mga tanong na itanong. Hinaplos ni G. Mahendra ang kanyang kulay abong buhok. At sa tingin ko po, ang inyong anak na babae ay nagdala lamang ng mga tanong na iyon sa ibabaw. May tumawag para sa dagdag na order. Pinutol nito ang sandali. Automatikong kinuha ni Nia ang pitsel ng kape. Gumalaw ang kanyang mga kamay sa mga galaw na nakasanayan na, habang ang kanyang isip ay umiikot. Nang bumalik siya kay G. Mahendra, naglabas ito ng business card. Ito po ang aking numero ng cellphone. Kung maalala niyo po ang iba pa o kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo po ako. Kinuha ni Nia ang card nang hindi ito tinitingnan. Kung gayon, ano na po ngayon? Ngayon po, kakausapin ko ang aking team. Mag-iimbestiga po kami sa mga bagay na dapat na po naming sinimulan maraming taon na ang nakalipas. Tumayo siya, nag-iwan ng 200,000 piso sa mesa. At Nia, kung tama po ang hinala ko, maaaring kailangan niyo po ng proteksyon. Ang mga taong nagtatago ng isang bagay ay hindi gusto na lumalabas ang mga ito. Umalis siya nang hindi nag-order ng pagkain at si Nia ay nakatayo sa likod ng mesa na may business card sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay gumalaw na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang shift, at pagkatapos niyang sunduin si Amara mula sa kapitbahay na nagbabantay sa kanya sa hapon, napansin ni Nia ang bawat nakaparada na sasakyan sa kanilang kalye, bawat taong nakatayo malapit sa kanilang gusali.
Ang paranoia na itinanim ni G. Mahendra ay nagsisimulang mamunga. Ang kanilang inuupahang bahay ay tila masyadong maliit, masyadong bukas. Ang mga bintana na tila ordinaryo dati ay ngayon ay tila kahinaan. Tiningnan ni Nia ng 3 beses ang mga susi at isinara ang lahat ng kurtina bago payagan si Amara na umupo at gawin ang kanyang homework. Nay, Nay, tawag ni Amara mula sa mesa sa kusina. Pagod lang, mahal. Ngunit hindi nalinlang si Amara. Mayroon siyang talas ng kanyang ama kahit na hindi niya ito nakilala. Bunga po ba ito ng mga Ginoo mula sa kainan? Umupo si Nia sa tapat ng kanyang anak, sinusubukang hanapin ang mga salita na tapat ng hindi nakakatakot. Alalahanin mo, sinabi ni nanay na ang iyong tatay ay matapang. Ginagawa niya ang mahalagang trabaho na tumutulong sa mga tao. At minsan, kapag ang mga tao ay gumagawa ng mahalagang trabaho, ito ay maaaring maging komplikado. Hinawakan ni Nia ang maliliit na kamay ng kanyang anak sa ibabaw ng mesa. Nakilala ng mga Ginoo ang tatay mo. Nagtrabaho sila kasama niya at gusto nilang tulungan tayong maunawaan kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya't marahil malalaman natin ang higit pa tungkol kay tatay. Ang pag-asa sa tinig ni Amara ay nagbigay ng sakit sa dibdib ni Nia. Marahil hindi pa alam ni nanay. Umaasa ako. Minsan, iniisip ko kung ano ang hitsura ng tatay. Mahinang sabi ni Amara. Naglalarawan ako ng itsura niya, pero mas maganda kung malalaman ko ang totoo. Pagkatapos matulog ni Amara, umupo si Nia sa maliit na mesa sa kusina na may tasa ng tsaa at business card ni G. Mahendra. Hinanap niya ito sa Google gamit ang kanyang cellphone, hindi masyadong nakita. Ilang pagbanggit sa mga artikulo ng militar mula sa mga taon na ang nakalipas, palaging mabilis. Isang litrato kung saan siya ay tumatanggap ng isang uri ng parangal. Mas bata ang kanyang mukha, ngunit parehong seryoso. Naalala niya ang flash drive na nakatago sa kanyang aparador. Ang paalala ni Irshad, ang pasanin ng lihim na kanyang dinadala ng mag-isa. Nayanig ang kanyang cellphone, napaalis siya. Isang hindi kilalang numero. Halos hindi niya sinagot, ngunit may isang bagay ang nagtulak sa kanya na islide upang tanggapin. Nia, si Clara po ito. Isa akong investigative journalist na dalubhasa sa mga kaso ng military accountability. Ang tinig ay babae, propesyonal, ngunit mainit. Naiintindihan ko po na nagtanong kayo tungkol kay Irshad. Paano niyo nakuha ang numero ko? Mayroon akong mga source sa komunidad ng mga veterano. Sinusundan ko po ang mga kwento tungkol sa mga miyembro ng militar na namatay sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan. Tumigil sandali si Clara. Gusto ko pong makausap kayo tungkol kay Irshad. Hindi po for attribution, kung nais niyo po. Sa tingin ko po, makakatulong ako. Humigpit ang hawak ni Nia sa cellphone. Tulungan? Paano? Sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi na muling maitatago ang inyong kwento. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng impluensya sa mga taong mas gustong kumilos sa dilim. Isa pang paghinto. Alam ko pong may anak kayo. Alam ko pong takot kayo. Ngunit minsan, ang pinakaligtas ay siguraduhing ang katotohanan ay masyadong publiko para maitago. Kailangan ko pong pag-isipan. Sige po, ipapadala ko po ang aking contact information sa pamamagitan ng mensahe. Kung magpasya po kayong kausapin ako, handa po akong makinig. Lumambot ang tinig ni Clara. Kung maaari ko pong sabihin, nabasa ko na po ang mga classified reports tungkol kay Irshad. Sinusubukan niyang gawin ang tama. Karapat-dapat siya sa higit pa sa isang hindi na markahang libingan at isang file na puno ng kasinungalingan. Natapos ang tawag at si Nia ay nakatayo sa madilim na kusina, nakatingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ang tawag na iyon ay isang banayad na babala, nakabalot sa opisyal na wika, ngunit babala pa rin. May nagmamasid, may nakakaalam na si G. Mahendra ay nakipag-usap sa kanya at may gustong siguraduhing hindi ito magpapatuloy pa. Nanginginig ang kamay ni Nia habang ibinababa niya ang cellphone.
Naalala niya si Amara na natutulog sa katabing kwarto, walang malay at ligtas. Naalala niya ang flash drive sa aparador. Naalala niya ang mga huling salita, Irsyad, protektahan ang ating anak. Marahil ang pinakamahusay na proteksyon ay ang pananahimik. Marahil ang pinakamatalinong bagay ay ang sabihin kay G. Mahendra na tumigil na sa pagtatanong, hayaan ang nakaraan na manatiling nakabaon. Ngunit naaalala rin niya ang mukha na puno ng pag-asa ni Amara noong nagsasalita siya tungkol sa pag-alampa, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kawalang katarungan ng isang lalaking namatay at ang kanyang anak na babae ay hindi kailanman nakakilala ng katotohanan tungkol sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Irsyad nang hilingin niya na ingatan ang flash drive. Kung may mangyari, kailangan mo itong itago ng ligtas. Pinagkatiwalaan siya nito sa isang mahalagang bagay. Pinaniwalaan siya nito sa kanyang lakas. Kinabukasan, tinawagan ni Nia ang numero sa business card ni G. Mahendra. Kailangan ko pong makausap kayo, sabi niya nang sumagot siya sa isang pribadong lugar. At kailangan ko pong maging tapat kayo tungkol sa inyong plano. May parke po na 300 metro mula sa inyong bahay. Agad na sabi ni G. Mahendra. Maaari po tayong magkita doon bukas ng hapon? Trabaho ko po hanggang alas 5, nandoon po ako ng alas 3. Sinara ni Nia ang telepono at tumingin sa reflection ng kanyang mukha sa madilim na screen ng cellphone. Siya ay lumalagpas sa limitasyon at alam niya ito, ngunit marahil may mga limitasyon na talagang kailangang lumagpas. Marahil may mga katotohanan na kailangang maipahayag. Kahit na ito ay mapanganib, para kay Amara, para kay Irsyad, para sa kanyang sarili, ang desisyon ay nagawa na. Ang parke ay halos bakante nang dumating si Nia ng alas 3. Ilang joggers lamang sa trail at isang matandang lalaki na nagpapakain ng mga kalapati malapit sa fountain. Nakita niya si G. Mahendra na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno, nakasuot ng casual na jeans at jacket. Tumayo siya nang makita si Nia na papalapit. Salamat po sa pagdating, sabi niya. Umupo si Nia sa dulo ng kabilang bangko, nagpapanatili ng distansya. Nakakuha po ako ng tawag kahapon mula sa isang taong nagpakilalang taga-Naval Command personnel. Nagdilim ang ekspresyon ni G. Mahendra, ano po ang sinabi niya? Na kailangan ko daw pong itigil ang paghahabol ng mga hindi opisyal na investigasyon, na ang pagkamatay ni Irsyad ay isang opisyal na record. Maingat niyang pinagmasdan ang reaksyon nito. Paano nila nalaman na nakipag-usap po kayo sa akin? Nagmamasid sila. Kung ako po o kayo, marahil pareho. Nakatungo si G. Mahendra, mga siko sa kanyang mga tuhod. Ang tawag na iyon ay nagpatunay sa aking hinala. May isang bagay tungkol sa pagkamatay ni Irsyad na hindi nila gustong suriin. Marahil walang mahahanap. Marahil namatay nga siya tulad ng sinabi nila. Kung gayon, bakit nila kayo babalaan? Lumingon si G. Mahendra upang tingnan siya. Kung ito ay isang simpleng bagay, babaliwalain nila tayo. Ang katotohanang nagmamasid sila ay nangangahulugang patungo tayo sa isang bagay. Hinigpitan ni Nia ang kanyang jacket laban sa hangin ng tag-araw. May anak po akong babae na kailangan kong protektahan. Ang pakikisali sa isang military conspiracy ay hindi ligtas na paraan ng pagpapalaki ng bata. Naiintindihan ko po iyan. Ngunit hindi po ba kayo gustong malaman kung ano ang nangyari kay Irsyad? Hindi po ba nararapat na malaman ni Amara ang katotohanan tungkol sa kanyang ama? Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa gusto niyang aminin. 7 taon na siyang naniniwala na ang kawalan ng kaalaman ay proteksyon, na ang hindi pagkaalam ay nagpapanatili sa kanila na ligtas, ngunit marahil ang seguridad na itinayo sa kasinungalingan ay isa lamang uri ng kulungan. Nagbigay po ng isang bagay si Irsyad sa akin, sabi niya ng mahina, bago ang kanyang huling misyon. Isang flash drive. Sinabi niya, ingatan mo ito ng mabuti. Huwag tingnan ang laman at huwag ipakita kaninuman. Mas lalo pang umupo si G. Mahendra. Nandoon pa rin po ba, ngunit hindi ko po binuksan.
Hindi ko po alam kung gumagana pa ito pagkatapos ng mga taon. Ang flash drive po ay maaaring may mga sagot na kailangan natin. Ang tinig ni G. Mahendra ay nagmamadali, ngunit kontrolado. Anuman ang natagpuan ni Irshad, anuman ang nagpasuspetsa sa kanya tungkol sa misyon, maaaring naidokumento niya ito o maaaring mga personal na file, mga larawan, mga liham, umiling si Nia. Hindi ko po alam kung handa na akong sirain ang pangako na ginawa ko sa kanya. Sinabi niya na ingatan ko. Hindi po niya sinabi na huwag itong gamitin. Saglit na tumigil si G. Mahendra, pinipili ang kanyang mga salita ng maingat. Nia, naglingkod po ako kasama si Irshad ng 3 taon. Nakita ko po siya sa mga sitwasyon na maaaring sumira sa karamihan ng mga lalaki. Hindi siya kailanman naging mahina, hindi niya kailanman sinira ang kanyang prinsipyo. Kung naghirap siya na mag-iwan ng flash drive sa inyo, ito ay dahil alam niyang balang araw ay maaaring maging mahalaga ito. Tumingin si Nia sa fountain, pinagmamasdan ng tubig na umikot at bumagsak sa walang katapusang pag-uulit. Kung ibigay ko po ito sa inyo, ano na po ang susunod? Ang aking team at ako po ang susubukang i-decrypt kung ano ang nasa loob nito. Depende po sa kung ano ang aming matutuklasan, magpapasya po kami kung paano magpapatuloy. Hindi po namin ito planong ipaalam sa publiko nang hindi kinakailangan. Gusto lang po namin ang katotohanan. At kung ang katotohanan ay mapanganib, kung gayon ay haharapin namin ito ng maingat, ngunit hindi po kami magtatago mula dito. Ang mga kulay-abong mata ni G. Mahendra ay matatag. Nangako po ako sa bawat lalaki sa aking unit na babantayan ko ang kanilang likuran kahit na tapos na kami sa serbisyo. Si Irshad po ang isa sa mga lalaking iyon. Nagkamali po ako isang beses sa hindi pagtatanong ng mas mahigpit tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi na po ako magkakamali. Ang katapatan sa kanyang tinig ay nagpadali sa desisyon ni Nia. Nag-abot siya sa kanyang bag at naglabas ng maliit na nakabalot na tela. Nasa loob nito ang flash drive, eksaktong kung paano ito binalot ni Irshad 7 taon na ang nakalipas. Kailangan niyo pong mangako sa akin ng isang bagay, sabi niya. Hinawakan ito ngunit hindi pa ibinigay. Anuman po ang inyong matuklasan, saan man ito humantong, ilayo po ninyo ang aking anak dito. Hindi po siya dapat madamay sa mga press conference o investigasyon o anumang mangyari. Kailangan niya pa rin maging ordinaryong bata. May pangako ko po. Iniabot ni Nia ang flash drive sa kanyang kamay. Ang pisikal na akto ng pagbaba nito ay tila monumental, na tila binaba niya ang mga taong paghinga na nakatigil. Ano na po ang sasabihin ko kay Amara? Patuloy siyang nagtatanong tungkol sa mga ginoo mula sa kainan, tungkol sa kanyang ama. Sabihin po ninyo ang katotohanan hanggat maaari na sinusubukan nating malaman ang higit pa tungkol sa nangyari kay Irshad na maaaring magtagal ito. Maingat na itinigil ni G. Mahendra ang flash drive. At Nia, mag-ingat po kayo. Bantayan ninyo kung may sumusunod sa inyo. Anumang sasakyan na tila masyadong madalas na lumilitaw. Kung may hindi tama, tawagan niyo po ako agad. Pagkatapos umalis ni G. Mahendra, si Nia ay umupo ng mag-isa sa bangko sa loob ng 20 minuto pa. Pinoproseso ang kanyang nagawa. Ang flash drive ay wala na sa kanyang kontrol ngayon. At kasama nito, ang huling pisikal na piraso ni Irshad na hawak niya sa lahat ng oras. Ngunit marahil iyon ay kinakailangan. Marahil ang masyadong mahigpit na paghawak ay isa lamang anyo ng pagtakas. Nayanig ang kanyang cellphone sa isang mensahe mula sa kapitbahay na nagbantay kay Amara pagkatapos ng eskwela. Medyo, huli na po, pasensya na po. Ayos lang si Amara, nanonood ng cartoons. Sumagot si Nia na ayos lang at binigyan ng kanyang sarili ng ilang minuto pang kapayapaan. Ang parke ay mapayapa, ang uri ng ordinaryong hapon na tila mahalaga ngayon dahil alam niyang may nagmamasid. Nang sa wakas ay umuwi siya, kumuha siya ng isang intensyonal na paikot-ikot na ruta, sinusuri ang mga refleksyon sa mga tindahan, binibigyang pansin ang mga sasakyang nakaparada sa mga bloke. Nakaramdam siya ng kaunting kabaliwan.
tila naglalaro ng tungrol ng isang spy. Ngunit ang babala ni G. Mahendra ay seryoso at ang tawag kagabi ay totoo. Sa bahay, sinalubong siya ni Amara ng isang iginuhit niya sa eskwela. Ito po ang pamilya natin. Paliwanag niya, itinuturo ang isang iginuhit na may dalawang figura, isa mataas at isa maliit. Ngunit, nag-iwan po ako ng espasyo para kay tatay kung malalaman natin ang higit pa tungkol sa kanya. Ang bakanteng espasyo sa papel ay nagbigay ng paninikip sa lalamunan ni Nia. Napakaganda nito, mahal. Idikit natin sa refrigerator. Sa loob ng 3 araw, nagpatuloy ang buhay na may normalidad sa ibabaw. Nagtrabaho si Nia ng kanyang shift sa kainan. Pumapasok si Amara sa eskwela. Sumasakay sila ng jeep at kumakain ng simpleng hapunan at nanonood ng mga palabas ng magkasama bago matulog. Ngunit sa ilalim, naramdaman ni Nia ang patuloy na ugong ng pagkabalisa. Napansin niya ang isang itim na Avanza na nakaparada sa tapat ng kanilang gusali ng 2 magkasunod na gabi. Nakilala niya ang isang lalaking nakasuit na tila nasa kainan noong tanghalian sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Palaging mag-isa, palaging nagmamasid. Ang kanyang cellphone ay hindi na tumutunog na may mga opisyal na babala, ngunit ang katahimikan ay tila makahulugan tulad ng paghinto bago ang kulog. Sa ika-4 na araw, tumawag si G. Mahendra. Maari po tayong magkita. Parehong lugar, 3:00 ng hapon. Ayos lang po ang lahat. Kailangan nating mag-usap. Isama niyo po si Amara kung nais niyo. Ang maingat na neutrality sa kanyang tinig ay nagbigay ng pagkagat sa tiyan ni Nia, ngunit pumayag siya. Pagkatapos ng kanyang shift, sinundo niya si Amara at naglakad sila papunta sa parke. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si G. Mahendra. 2 iba pang lalaki mula sa unang grupo ang nakatayo, kasama niya ang may peklat at ang mas malaking lalaki na may malambot na mga mata. Nia, ito si Jaka at Dedi. Bahagi rin sila ng unit ni Irshad. Itinuro ni G. Mahendra ang bangko. Maaari po kayong umupo. Si Amara ay nanatiling malapit kay Nia. Biglang nahihiya sa paligid ng 3 malalaking lalaki. Lumuhod si Dedi sa harap niya. Pinapantay ang kanilang mga mata at ngumiti. Ikaw siguro si Amara. Laging dinadala ng tatay mo ang litrato ng iyong nanay sa bulsa ng kanyang vest. Ginagawa niya kaming baliw dahil hindi siya tumitigil sa pagkukuwento kung gaano kaganda ang iyong nanay. Lumaki ang mga mata ni Amara. Talaga po? Oo. Mahal na mahal niya ang iyong nanay. Ang ngiti ni Dedi ay taos-puso at naramdaman ni Nia ang pagluwag ng isang bagay sa kanyang dibdib. Ang mga lalaking ito ay kilala si Irshad. Dala nila ang mga alaala na hindi niya ma-access. Hinintay ni G. Mahendra hanggang sa tumayo muli si Dedi bago magsalita. Nagtagumpay po kaming ma-access ang flash drive. Nangailangan po iyon ng pagsisikap, ngunit nagawa naming lagpasan ang encryption nito. Ang kamay ni Nia ay humigpit sa balikat ni Amara. Naglalaman po ito ng dokumentasyon, mga email, mga larawan, mga tala sa pananalapi, mga lokasyon ng komunikasyon. Malungkot ang ekspresyon ni G. Mahendra. Si Irshad po ay nag-iimbestiga ng illegal na arms trafficking. May isang tao sa command structure na nagpapadali sa mga benta sa mga pribadong kontraktor na pagkatapos ay nagbebenta muli sa mga grupo na opisyal na tinutulan ng ating gobyerno. Lumapit si Jaka. Ang kanyang mukhang may peklat ay seryoso. Ang misyon kung saan siya namatay ay hindi tulad ng ipinakita. Ayon sa kanyang mga tala, inutusan siya sa isang lokasyon na hindi tumutugma sa intelligence briefing. Pinaghihinalaan niya na ito ay isang patibong. Isang patibong para patayin siya, para patahimikin siya, para siguraduhing mamatay kasama niya ang kanyang investigasyon. Naglabas si G. Mahendra ng cellphone at nagpakita ng mga nakaskan na dokumento. Ito po ang email na ipinadala ni Irshad sa isang military oversight contact 3 araw bago ang misyon. Binigyan niya ng detalye ang kanyang mga pag-aalala at humingi ng formal na investigasyon.
Ang email ay hindi na itala sa opisyal na mga tala. Tumingin si Nia sa screen. Nakikita ang mga salita ni Irsyad, ang kanyang maingat na dokumentasyon, ang kanyang pagsisikap na gawin ang mga bagay sa tamang paraan. Kaya po, pinatay nila siya dahil siya ay tapat. Hindi pa po tayo sigurado na namatay na siya, mahinang sabi ni Daddy. Ang bangkay niya ay hindi natagpuan. Ang opisyal na ulat ay nagsasabi na namatay siya sa isang pagsabog, ngunit walang DNA confirmation, walang natira, naging paikot-ikot ang mundo. Umupo si Nia nang mabigat sa bangko, hinila si Amara kasama niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Malaki po ang mga hindi pagkakapare-pareho, sabi ni G. Mahendra, umupo sa tabi niya. Mayroong mission footage na nagpapakita ng aktibidad pagkatapos ng kamatayan ni Irsyad na dapat sana ay nangyari. Ang mga timestamp ay hindi tumutugma. At sa mga file sa flash drive, may tala na may petsang 2 araw pagkatapos niyang ideklarang patay. Hindi iyon posible maliban kung siya ay nakaligtas at may gustong isipin ng lahat na hindi siya nakaligtas. Ipinakita ni Jaka ang kanyang mga braso. Nakita na namin ito dati sa iba't ibang konteksto. Isang operative na naging hindi komportable. Kaya binigyan sila ng bagong pagkakakilanlan, bagong lokasyon, pina-isolate sila, pinanatili silang isolated. Hinila ni Amara ang manggas ni Nia. Nay, ibig sabihin po ba nito, buhay pa si tatay? Ang pag-asa sa tinig ng kanyang anak ay halos masyadong mabigat upang tanggapin. Tumingin si Nia kay G. Mahendra, desperado para sa isang bagay na konkreto. Hindi niyo po ito masasabi sa kanya, maliban kung sigurado kayo. Hindi niyo po siya mabibigyan ng pag-asa, tapos aagawin. Hindi pa po tayo sigurado, pag-amin ni G. Mahendra. Ngunit malalaman natin, makikipagkita tayo sa mga contact na may access sa mga lihim na paglipat ng personnel. Kung si Irsyad ay inilipat sa ilalim ng proteksyon ng saksi o anumang uri ng witness protection scenario, dapat mayroong bakas. At kung wala, kung talagang namatay siya, kahit papaano malalaman natin ang katotohanan at masisigurado natin na ang mga responsable sa kanyang pagkamatay ay mapanagot. Hinila ni Nia si Amara palapit. Umiikot ang kanyang isip sa mga posibilidad na hindi niya kailanman hinayaan ang kanyang sarili na isipin. 7 taon na siyang nagluluksa kay Irsyad bilang isang wala na, itinayo ang kanyang buhay sa paligid ng kanyang kawalan. Ang ideya na siya ay maaaring nabubuhay sa isang lugar, malayo sa kanya at sa kanilang anak dahil sa kalupitan ng burokrasya o katiwalian, ay nagpapalakas ng galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Ano po ang kailangan ninyo mula sa akin? Tanong niya. Sa ngayon, mag-ingat lang po kayo. Palalakasin namin ang pag-iimbestiga dito. Ibig sabihin, sinumang nagmamasid sa inyo ay maaaring magpataas ng kanilang presyon. Matatag ang tinig ni G. Mahendra, kung may lumapit sa inyo, kung may magbabanta sa inyo o kay Amara, tawagan niyo ako agad. Maghapon o magdamag. Lumuhod muli si Daddy sa harap ni Amara. Ang tatay mo po ay isa sa pinakamatapang na taong nakilala ko. At kung may pagkakataon pa siyang nandyan sa labas, mahahanap namin siya. Pangako iyan. Sa daan pa uwi, tahimik si Amara na hindi karaniwan. Nang makarating sila sa kanilang gusali, huminto siya sa hagdan. Pinipili ang kanyang mga salita ng maingat. Nay, sa tingin po ninyo, buhay pa po talaga si tatay? Hindi alam ni Nanay Mahal. Ngunit susubukan ng mga Ginoo na malaman at anuman ang katotohanan, haharapin natin ito ng magkasama, okay? Hinawakan ni Amara ang kanyang kamay. Masaya po ako nakilala ng mga Ginoo si tatay. Mas totoo po si tatay. Gabi na iyon. Pagkatapos matulog ni Amara, tumayo si Nia sa bintana ng kanilang inuupahang bahay, nakatingin sa kalsada sa ibaba. Ang itim na Avanza ay nakaparada na naman sa ilalim ng ilaw sa kalye. Tinitigan niya ito ng mahabang panahon. Ang kanyang takot ay unti-unting nagiging isang bagay na mas matigas, mas determinado. Kung isinakripisyo ni Irsyad ang lahat upang ilantad ang katiwalian, ang pinakamaliit na magagawa niya ay ang tumangging matakot na manahimik.
Kung ipinagkatiwala siya nito sa flash drive, pinagkatiwalaan siya na protektahan ang kanilang anak, kung gayon may utang siya ng katapangan na tapusin ito. Nayanig ang kanyang cellphone, napaalis siya. Hindi kilalang numero na naman. Sinagot niya, handa na po para sa isa pang opisyal na babala. Ginang niya, si Clara po ito. Isa akong investigative journalist na dalubhasa sa mga kaso ng military accountability. Ang tinig ay babae. Propesyonal ngunit mainit. Naiintindihan ko po na nagtanong kayo tungkol kay Irshad. Paano nyo nakuha ang numero ko? Mayroon akong mga source sa komunidad ng mga veterano. Sinusundan ko po ang mga kwento tungkol sa mga miyembro ng militar na namatay sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan. Tumigil sandali si Clara. Gusto ko pong makausap kayo tungkol kay Irshad. Hindi po for attribution. Kung nais nyo po, sa tingin ko po, makakatulong ako. Humigpit ang hawak ni Nia sa cellphone. Tulungan, paano? Sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi na muling maitatago ang inyong kwento. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng impluensya sa mga taong mas gustong kumilos sa dilim. Isa pang paghinto. Alam ko pong may anak kayo. Alam ko pong takot kayo. Ngunit minsan, ang pinakaligtas ay siguraduhing ang katotohanan ay masyadong publiko para maitago. Kailangan ko pong pag-isipan. Sige po, ipapadala ko po ang aking contact information sa pamamagitan ng mensahe. Kung magpasya po kayong kausapin ako, handa po akong makinig. Lumambot ang tinig ni Clara. Kung maaari ko pong sabihin, nabasa ko na po ang mga classified reports tungkol kay Irshad. Sinusubukan niyang gawin ang tama. Karapat-dapat siya sa higit pa sa isang hindi na markahang libingan at isang file na puno ng kasinungalingan. Natapos ang tawag. At si Nia ay nakatayo sa madilim na inuupahang bahay, naramdaman ang bigat ng desisyon na dumidiin. Si G. Mahendra at ang kanyang team ay kumakatawan sa isang landas, tahimik na nagtatrabaho sa loob ng militar. Si Clara ay kumakatawan sa isa pang landas, ang kapangyarihan ng publiko. Parehong nagdadala ng panganib, parehong nangangailangan ng pagtitiwala. Naalala niya ang mukha ni Irshad sa mga larawan na nakatago sa kanyang aparador. Naalala ang buhay na maaaring mayroon sila kung siya ay umuwi. Naalala ang lumalagong pagkabata ni Amara na pinagnakawan ng kanyang ama ng katiwalian at karuwagan. Ang galit na nagtatayo sa loob ng ilang araw ay nagkristal sa determinasyon. Tumawag si G. Mahendra 2 araw pagkatapos na may balita. May natagpuan kami. Maaari po kayong pumunta sa hotel ko. Mas ligtas po kaysa sa pampublikong lugar. Inayos ni Nia ang pagbabantay kay Amara sa kapitbahay at sumakay ng 2 jeep papunta sa hotel sa sentro ng Surabaya na binanggit ni G. Mahendra. Ibinigay niya ang numero ng kwarto at nang kumatok si Nia, 3 lalaki ang sumagot. G. Mahendra, Daddy, at isa pang lalaki na hindi niya pa nakilala, si Kahyo, ang aming technology specialist. Na-analyze na niya ang metadata sa mga file ni Irshad. Tinuro ni G. Mahendra ang isang laptop na nakalagay sa mesa ng hotel, napapaligiran ng mga papel at tasa ng kape. Si Kahyo, isang lalaking may compact build na may salamin at papalubog na mga sentido, ay nagbukas ng isang serye ng mga dokumento sa screen. Ang encryption sa flash drive ay military grade, na nangangahulugang may tulong si Irshad sa paggawa nito. Isang tao na may access sa intelligence resources. Ano po ang inyong natagpuan? Tanong ni Nia, nakatayo sa likuran nila para makita ang screen. Ebidensya ng mga pinaghihinalaan ni Irshad, mga paglilipat ng pera na nagpapakita ng mga pagbabayad mula sa defense contractor patungo sa mga offshore account na konektado sa 3 magkakaibang opisyal ng militar. Mga lokasyon ng komunikasyon na nagpapakita ng koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal at mga grupo na itinalagang mga kaaway ng Estado. Ebidensya ng mga larawan ng pagpapadala ng armas na lumalabag sa mga internasyonal na kasunduan. Ginulo ni Kahyo ang file sa file. Hindi lang po corruption ang dinodokumento ni Irshad, dinodokumento niya ang pagtataksil sa bansa. Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin
tulad ng usok. Naramdaman ni Nia ang panghihina ng kanyang mga binti at umupo sa gilid ng kama. Ang mga tao ay gumagawa ng pagtataksil at pinatay nila siya para itago ito. Iyan po ang pinaniniwalaan natin. Lumapit si G. Mahendra para umupo sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Dalawa po sa mga opisyal na natukoy ni Irshad ay wala na sa serbisyo. Ang isa ay namatay sa atake sa puso 4 na taon na ang nakalipas. Ang isa naman ay nagretiro ng may buong karangalan at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang defense consultant. Ngunit ang pangatlo ay aktibong nasa serbisyo pa rin. Si Colonel Ridwan ay kasalukuyang naglilingkod sa Mabes TNI Silangkap sa isang supervisory position. Kaya may kapangyarihan siyang itago ito at malinaw ang kanyang motibo. Kung ang ebidensya ni Irshad ay mailalathala, si Colonel Ridwan ay haharap sa military tribunal, malamang na kulungan. Sumandal si Dedi sa pader, nakatiklop ang mga braso. Gumawa kami ng background check. Si Colonel Ridwan ay may mga koneksyon sa mga pribadong military contractor, nakaupo sa advisory board, may daliri sa maraming mapagkakakitaang mga kaayusan. Nagtayo siya ng imperyo sa katiwalian at siya ay nagmamasid sa atin. Nagdagdag si G. Mahendra, gumawa rin po kami ng sariling pag-check. Ang itim na Avanza na nakita ninyo ay nakarehistro sa pangalan ng isang kumpanya ng seguridad na pagmamay-ari ng bayaw ni Colonel Ridwan. Ang lalaking patuloy na lumilitaw sa inyong kainan, isang dating military intelligence, ngayon ay nagtatrabaho sa pribadong sektor na konektado sa parehong network. Nagsara ang mga kamao ni Nia sa kanyang kandungan. Kaya ano po ang gagawin natin? Kung mayroon siyang ganito kalaking kapangyarihan at abot, paano po natin siya pipigilan? Public tayo, sabi ni Kahyo. Ngunit maingat na ang dokumentasyon ay naipamahagi sa maraming ligtas na lokasyon na may mga abogado na handang magpubliko na may mga legal na kinatawan na handa. Gagawin nating imposible para sa kanya na itago ito nang hindi pinalalala ang kanyang sitwasyon. Dito po papasok si Clara, sabi ni G. Mahendra. Alam ko pong nakipag-ugnayan na siya sa inyo. Magaling siya, mapagkakatiwalaan at may track record ng pagprotekta sa kanyang mga source. Kung ibibigay natin ang kwentong ito na may kumpletong dokumentasyon, kaya niya itong ilathala sa paraang magpipilit ng isang opisyal na investigasyon, ngunit mailalagay nito ang isang target sa likuran nating lahat. Tumingin si Nia sa bawat lalaki ng salitan. Alam niyo po ba na kapag nailathala na ito, hahabulin kayo ni Colonel Ridwan at ng lahat ng konektado sa kanya. Hahabulin na nila tayo, sabi ni Dedi. Ang tanging pagkakaiba ay kung lalabanan natin o maghihintay lang na kumilos sila. Paano po si Amara? Ang tinig ni Nia ay bahagyang nanginginig. 7 anyos na lang po siya. Hindi po siya karapat-dapat madamay dito. Lumuhod si G. Mahendra sa harap niya. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Ang pinakaligtas para kay Amara ay lumabas ang katotohanan ito. Sa ngayon, kayo po ay isang pasanin na maaaring tahimik na tanggalin. Kapag nailathala na ang kwento, masyado na kayong halata para mahawakan. Hindi nila kayo maaaring ipawala nang hindi nagtatanong. Napapikit si Nia, sinusubukang mag-isip lampas sa takot. At si Irshad, kung may posibilidad na buhay pa siya, maaari niya itong mapanganib o maaari niya itong palayain. Nagbukas si Kahyo ng isa pang file. Nakakita kami ng mga tala mula sa isang lihim na pasilidad medikal na nagpapagamot sa mga hindi natukoy na pasyente na may mga sugat na naaayon sa isang improvised explosive device na pagsabog sa oras na dapat sana ay namatay si Irshad. Ang pasyente ay nakalista bilang isang protektadong saksi na walang pangalan, numero lang. Inilipat siya palabas pagkatapos ng 6 na buwan sa hindi alam na lokasyon. Sa tingin niyo po iyan si Irshad? Panahon po ang tugma, ang profile ng kanyang sugat ay tugma at ang pasilidad na iyon ay dalubhasa sa paggamot sa mga intelligence asset na kailangang mapanatiling wala sa opisyal na mga tala. Bet sa kanyang salamin si Kahyo.
Kung nakaligtas si Irshad at inilagay sa witness protection, maipapaliwanag nito kung bakit napalsipika ang kanyang pagkamatay. Hindi nila siya maaaring payagang magpatotoo sa publiko tungkol sa kanyang nalalaman, ngunit hindi rin nila siya maaaring patayin kaagad. Masyado maraming tao ang nakakaalam na nag-iimbestiga siya ng katiwalian kaya't pinawala nila siya. Ang kalupitan nito ay nagbigay ng sakit sa dibdib ni Nia, naglalayo sa kanya mula sa lahat ng mahal niya mula sa kanyang anak sa loob ng 7 taon. Iyan po ang dahilan kung bakit kailangan nating buksan ito ng malawak, sabi ni Daddy. Kung siya ay buhay at nakakulong sa isang lugar, ang panggigipit ng publiko ay maaaring magtulak sa kanila na aminin ito. Kung buhay siya at nakakulong sa isang lugar, nagtatago siya para sa isang dahilan. Marahil ay nasa panganib siya, marahil ay pinoprotektahan kanya sa pamamagitan ng pananatili sa dilim. Ang tensyon sa silid ay sapat na makapal para maputol. Sinira ni Jaka ang katahimikan sa pagsasalita ng mahina. Paano kung magpatupad tayo ng reconnaissance muna? Walang direktang pakikipag-ugnayan, tanging pagmamasid lang. Titingnan natin kung may tumutugma sa pisikal na deskripsyon ni Irshad na naninirahan sa Tanjung Puti. Kapag natagpuan natin siya, saka natin pagpapasahan ang susunod na hakbang. Maaari itong gumana. Sumang-ayon si Daddy. Si Kahyo at ako ang pupunta. Sanay kami sa surveillance. Alam namin kung ano ang hahanapin. Napilitan si Nia na huminga. Iniisip ang pag-asa na halos kumakagat sa kanyang dibdib. 1 linggo. Ngunit gusto ko pong malaman ang balita araw-araw. At kung matatagpuan ninyo siya, gusto ko pong malaman agad. May pangako ko po, sabi ni Chahyo. Umaga rin iyon, nagmaneho sila patungong silangan patungong Papua na may gamit at mga kwentong panakip. Nagpumilit si G. Mahendra na manatili kasama si Nia at Amara, bahagyang para sa proteksyon at bahagyang dahil may isang tao na kailangang pamahalaan ang lumalaking atensyon ng media sa kwento. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahaba sa buhay ni Nia. Bawat umaga ay gumigising siya na umaasa sa tawag na magbabago ng lahat. Bawat gabi natutulog siya na wala kundi kawalan ng katiyakan. Patuloy na nagbibigay si G. Mahendra ng balita tungkol sa investigasyon kay Colonel Ridwan na umuusad sa bureaucratic slowness. Ang ilang opisyal ay iniinteroga. Ang mga tala ay formal na hinihingi, ngunit ang tunay na pananagutan ay nananatiling malayo na nakakabigo. Ang mga ganitong bagay ay nangangailangan ng oras, paliwanag ni G. Mahendra, kahit na ang kanyang pagkadismaya ay kasing lakas ng kay Nia. Ang sistema ay nagpoprotekta sa sarili nito, kahit na ang paglalantad ng katiwalian ay tunay na nagpaparusa sa mga tiwali. Iyon ay ibang laban. Sa 5 araw, tumawag si Kahyo. Ang kanyang tinig ay basag dahil sa signal disturbance mula sa mahinang koneksyon. Ngunit narinig ni Nia ang kasiyahan sa ilalim nito. May natagpuan kami. Isang lalaki nasa mga unang bahagi ng 40, nakatira ng mag-isa sa isang bahay sa labas ng bayan. Tumutugma siya sa pisikal na deskripsyon ni Irshad. Kayumanggi ang balat, atletiko ang katawan, may pagkamilitar ang kilos. Siya ay tahimik, gumagawa ng mga random jobs para sa mga lokal, nagbabayad ng cash para sa lahat. Halos hindi na makayanan ng mga binti ni Nia. Umupo siya ng mahigpit sa sofa, kinukwento ang cellphone. Sigurado po ba kayo na siya iyon? Hindi pa po sigurado. Hindi pa po namin siya nakikita ng sapat na malapit para makumpirma. Ngunit Nia, mayroon siyang pattern ng mga peklat sa kanyang kaliwang braso na maaaring magmula sa uri ng IED injury na sinasabing naranasan ni Irshad. At kahapon, nakita namin siya sa post office. Kumuha siya ng pakete at nang pumirma siya, nanumpa si Daddy na ang kanyang pirma ay kahawig ng sulat kamay ni Irshad. Kailangan ko pong makita siya. Ang mga kamay ni Nia ay nanginginig. Kailangan ko pong pumunta doon. Inaasahan po namin na iyon ang sasabihin ninyo, ngunit kailangan nating mag-ingat kung paano lalapit. Kung si Irshad ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang setup, ang biglaang paglapit
ay maaring magdulot ng mga problema. Kinuha ni G. Mahendra ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Nia. Ano po ang inyong rekomendasyon? Dalhin niyo po si Nia dito. Hayaan siyang makita siya mula sa malayo muna. Kumpirmahin po na si Irsyad nga bago tayo gumawa ng direktang pakikipag-ugnayan. At kung hindi, kahit papaano malalaman ni Nia at titigil na tayo sa paghabol sa isang multo, mabilis silang gumawa ng mga kaayusan. Dadalhin siya ni G. Mahendra sa Papua. Isang 2 araw na biyahe na magbibigay kay Dedi at Kahyo ng oras upang mapanatili ang surveillance at mangalap pa ng karagdagang impormasyon. Si Amara ay mananatili sa bahay kargado kasama si Jaka na bumalik upang magbigay ng seguridad. Ang pagpapaalam sa kanyang anak ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Nia. Bumigti si Amara sa kanya, biglang balisa tungkol sa paghihiwalay. Saan po pupunta si nanay? Kailangan ni nanay na tingnan ang isang bagay na napakahalaga, isang bagay tungkol kay tatay. Lumuhod si Nia, hawak ang mukha ni Amara sa kanyang mga kamay. Si Jaka ang sasama sa iyo at babalik si nanay sa loob ng ilang araw. Kaya mo ba maging matapang para kay nanay? Nasa Papua po ba si tatay? Ang talas ng tanong ay hindi na dapat nakakagulat kay Nia, ngunit gayon paman, marahil hindi pa alam ni nanay, ngunit kailangan kong malaman. Kung nandoon siya, dadalhin ko siya pauwi. Pangako ni nanay, susubukan ko. Ang biyahe patungong Silangan ay mahaba at halos tahimik. Nauunawaan ni G. Mahendra na kailangan ni Nia ng espasyo para iproseso kung ano ang maaaring maghintay sa dulo ng paglalakbay. Huminto sila sa mga inn sa gilid ng kalsada, kumain mula sa mga roadside stall at pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin mula sa kagubatan patungong mga bundok, patungong malawak at tuyong kagandahan ng Silangan. Sa pagpasok nila sa Papua, naramdaman ni Nia ang pagbabago sa loob niya. 7 taon ng pighati at mga tanong at maingat na paglalakbay ay nagtatagpo sa sandaling ito. Maging si Irsyad ay buhay pa at makikita niya siya kaagad o ito ay isa na namang dead end at sa wakas ay kailangan niyang tanggapin na siya ay talagang wala na. Hindi niya alam kung alin sa 2 posibilidad ang mas kinakatakutan niya. Dumating sila sa Tanjung Puti sa isang maulap na hapon. Maliit ang bayan at liblib tulad ng inilarawan ni Kahyo. Sinalubong sila ni Dedi sa isang maliit na inuupahang bahay sa gilid ng bayan. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi nagpapababa ng loob. Nandito siya, kinumpirma namin ang kanyang rutina. Bawat umaga tumatakbo siya sa parehong ruta, pagkatapos ay nagtatrabaho sa isang woodworking shop sa bayan. Sa hapon, karaniwan siyang nasa kanyang bahay. Sa gabi, minsan pumupunta siya sa lokal na coffee shop, umupo ng mag-isa, uminom ng isang baso ng tsaa at umalis. Sigurado po ba kayong siya iyon? Ang tinig ni Nia ay matatag kahit na ang kanyang puso ay kumakabog. 90% po tayong sigurado ang pisikal na pagtutugma ay malakas. Ang kanyang kilos ay tumutugma sa aming naaalala. Ngunit hindi pa tayo sapat na malapit para sa kumpirmasyon ng facial recognition at nagpatubo na siya ng balbas na nagpapabago sa kanyang itsura. Naglabas si Dedi ng isang serye ng mga litrato na kinuha gamit ang mahabang lens. Ito po ay mula kahapon. Kinuha ni Nia ang mga litrato gamit ang nanginginig na kamay. Ang mga imahe ay nagpapakita ng isang lalaki na nakasuot ng damit pang trabaho. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakatago ng balbas at sa anggulo ng pagkuha. Ngunit may isang bagay sa paraan ng kanyang paggalaw, sa posisyon ng kanyang balikat, sa paraan ng maingat niyang pagsusuri sa paligid bago pumasok sa isang gusali, lahat ay tila pamilyar. Siya na yon, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, ngunit si Irsyad siya. Pinagmasdan ni G. Mahendra ang mga litrato mula sa likuran ng kanyang balikat. Ang balbas ay nagpapahirap sa pagiging tiyak. Siya na iyan, nararamdaman ko. Tumingala si Nia kay Dedi. Kailan ko po siya makikita ng direkta? Bukas po ng umaga siya tatakbo sa madaling araw. Parehong ruta bawat araw. Maaari po naming ilagay kayo sa isang lugar na may malinaw na tanawin habang siya ay dumadaan. Kung siya nga po talaga,
malalaman ninyo. Gabi na iyon ay halos hindi nakatulog si Nia. Nakahiga siya sa hindi pamilyar na kama, nakikinig sa hangin na yumayanig sa bintana at sinusubukang ihanda ang sarili para sa umaga. Ano ang sasabihin niya? Ano ang magiging reaksyon niya? Maaalala niya pa ba siya pagkatapos ng 7 taon ng anumang napagdaanan niya at sa ilalim ng lahat ng mga tanong na iyon ay may mas malalim na takot? Paano kung pinili niya ang pagkakabukod na ito? Paano kung ang pagkakadiskubre ang huli niyang nais? Dumating ang madaling araw na malamig at maliwanag. Dinala siya ni G. Mahendra sa isang punto sa ruta ng takbo, pinarada sa isang lugar kung saan maaaring mahalo ang sasakyan sa ibang mga sasakyan. Naghintay sila, nagsasara ang mga kamao ni Nia sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay bumubuo ng mga ulap sa malamig na hangin. Siya na yon. Mahinang sabi ni Daddy mula sa likurang upuan, dumarating mula sa hilaga. Nakita siya ni Nia pagkatapos ay ang figura na tumatakbo ng matatag sa ruta. Habang papalapit siya, lumitaw ang mga detalye. Atletikong katawan, militar na presisyon sa kanyang paglalakad, ang paraan ng kanyang paghinga sa kontroladong ritmo, at pagkatapos ay dumaan siya sa kanilang posisyon. Sapat na malapit upang makita ni Nia nang malinaw ang kanyang mukha sa kabila ng balbas. Sapat na malapit upang makita ang mga peklat sa kahabaan ng kanyang kaliwang braso. Sapat na malapit upang makita ang mga mata na minahal at nawala at pinagluksaan niya. Irshad, sabi niya, umiiyak ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha nang walang pahintulot. Ito ka nga. Ang lalaking tumatakbo ay dumaan sa kanila nang hindi sila nakikita. Ipinagpatuloy ang kanyang ruta, buhay at gumagalaw at totoo pagkatapos ng 7 taon ng pagkawala na tila kamatayan. Pinindot ni G. Mahendra ang kanyang balikat. Ngayon, alam natin ang tanong, ano ang gagawin natin? Pinunasan ni Nia ang kanyang mukha. Ang kanyang pighati ay nagbago sa isang bagay na mas matigas at mas determinado. Iuuwi natin siya. Ano man ang kailanganin, iuwi natin siya para sa kanyang anak na babae. Ang desisyon na lapitan si Irshad ay nangailangan ng maingat na pagpaplano. Nakipag-ugnayan si G. Mahendra sa isang dating military auditor na dalubhasa sa mga kaso ng witness protection na nagpapaliwanag ng sitwasyon nang hindi inilalantad ang lokasyon ni Irshad. Ang kanyang payo ay malinaw. Ang direktang pakikipag-ugnayan ay maaaring lumabag sa proteksyon na kasunduan at potensyal na mapanganib ang lahat ng kasangkot, ngunit may siwang. Ipinaliwanag ni G. Mahendra kay Nia noong hapon, kung si Irshad mismo ang unang makikipag-ugnayan ng kusa, kung pipiliin niyang sumulong, kung gayon ang kanyang proteksyon na kasunduan ay hindi na balido. Gagamitin niya ang kanyang karapatan na wakasan ang kanyang pagkakabukod sa sarili, kaya kailangan nila siyang makilala muna. Tumingin si Nia sa labas ng bintana patungo sa mga bundok. Kailangan niya malaman na nandito tayo. May ideya si Daddy. Bukas po siya pupunta sa woodworking shop. May coffee shop sa tapat ng kalsada na minsan niyang pinupuntahan pagkatapos ng trabaho. Paano po kung kayo po ang nandyan? Nakaupo lang, nakikita. Kung siya nga po talaga si Irshad, makikilala niya kayo. At pagkatapos, siya na po ang bahala kung lalapit siya. Ang plano ay sapat na simple upang magtagumpay. Ang susunod na hapon, si Nia ay nakaupo sa mesa sa sulok ng maliit na coffee shop. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa isang tasa na hindi niya maiinom. Ang kanyang tiyan ay masyadong mahigpit sa pag-asa. 3:00, lumabas si Irshad mula sa woodworking shop. Nakasuot siya ng damit pang trabaho na puno ng alikabok ng kahoy. Ang kanyang balbas ay mas malago kaysa sa mga surveillance photos. Huminto siya sa sidewalk, tumingin sa kanan at kaliwa na may parehong maingat na pag-iingat na kanyang naaalala. Pagkatapos ay lumingon siya patungo sa coffee shop. Ang puso ni Nia ay tumitibok ng malakas. Naisip niyang maaaring pumutok ang kanyang mga tadyang. Pumasok si Irshad, lumakad patungo sa cashier, hindi pa tumitingin sa kanya. Hindi gumalaw si Nia, hindi tumawag, naghintay lamang.
Nag-order siya ng kape mula sa tinedier sa likod ng cashier, nagsimulang lumingon patungo sa pinto. Pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata sa silid at napunta sa kanyang mukha. Lahat ay natigil. Si Irsyad ay ganap na natigilan. Ang kape ay nakalimutan sa kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pagkabigla, kawalan ng paniniwala, takot at isang bagay na marahil ay pag-asa. Sa mahabang panahon, sila ay nagtinginan lamang sa maliit na espasyo. 7 taon ng paghihiwalay ay pinagsama sa isang nakahingang paghinga. Pagkatapos ay tumayo si Nia, nanginginig ang kanyang mga binti. Irsyad, ang pangalan sa kanyang tinig na tila bumabasag sa anumang pagkalumpo na pumipigil sa kanya. Inilagay niya ang kape nang maingat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nia, paano ka? Hindi ka dapat nandito. Hindi ito ligtas. Ligtas. Ang salitang iyon ay lumabas ng matalim na may 7 taon ng pighati. Nagtagal ka ng ganito katagal at nagsasalita ka tungkol sa ligtas. Ang ibang mga customer ay nagsimulang mapansin ang tensyon. Sumulyap si Irsyad sa paligid at pagkatapos ay mabilis na lumapit sa kanyang mesa, umupo sa harap niya. Mula sa malapit, nakita niya ang kanyang mga pagbabago. Bagong peklat sa kanyang mukha, kumakalat na puting buhok, pagod sa kanyang mga mata na hindi kailanman naroon dati. Wala akong pagpipilian, sabi niya, nang mahina at mapilit. Pagkatapos ng aking misyon na pumalya, sinabi nila na kung hindi ako mawawala, ikaw ang magiging target, ikaw at ang iyong sanggol. Sinabi nila na ang tanging paraan para mapanatili kang ligtas ay ang hayaan ang lahat na isipin na patay na ako. Nagsisinungaling sila sa iyo. Basag ang tinig ni Nia. Ginamit nila ang iyong pagmamahal sa amin para palabasin na nawala ka at habang ginagawa ko iyon, pinalaki ko ang ating anak ng mag-isa, nagkukwento ng mga kwento tungkol sa isang ama na hindi niya kailanman makikilala. Namutla ang mukha ni Irsyad. Sanggol, nagdala ka? Si Amara ang pangalan niya. 7 anyos na. May mga mata ka at ang iyong pagiging matigas ang ulo. At naglalarawan siya ng mga larawan ng ama na hindi niya kailanman nakilala. Umagos na ang luha sa mga mata ni Nia ngayon nang walang pigil. Mas karapat dapat siya sa mga kwento ng multo. Irsyad, karapat dapat siyang malaman na buhay ka pa. Hindi ko kaya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mesa. Ang mga taong inilantad ko, nandyan pa rin sila. Kung alam nilang buhay pa ako. Kung alam nilang tungkol kay Amara, alam na nila. Nailathala na ang lahat. Ang iyong ebidensya, ang iyong investigasyon, lahat naglabas si Nia ng cellphone at nagpakita ng artikulo ni Clara. Ang balita ay sumabog. 5 araw na ang nakalipas. Si Colonel Ridwan ay iniimbestigahan. Ang katiwalian na sinubukan mong pigilan ay sa wakas ay tinutugunan. Tumingin si Irsyad sa screen. Nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagbabasa siya. Ito ay ikaw na gumawa nito, ang iyong team na gumawa nito. Sige Mahendra at ang iba pa. Natagpuan nila ako. Natagpuan nila ang flash drive na iniwan mo sa akin at sinigurado nila na may kahulugan ang iyong sakripisyo. Inabot ni Nia ang mesa. Ang kanyang kamay ay tumigil bago ito mahawakan. Hindi mo na kailangang magtago pa. Nailabas na ang katotohanan. Maaari ka nang umuwi. Hindi ko alam kung paano ako makakaalala. Ang tinig ni Irsyad ay halos hindi marinig. 7 taon ng pamumuhay na ganito, pagiging walang sinuman, pagbabantay sa bawat anino. Hindi ko alam kung kaya ko na lang basta bumalik sa normal na buhay. Hindi mo kailangang alamin ang lahat ngayon, ngunit kailangan mong makilala ang iyong anak na babae. Kailangan niyang malaman na hindi siya iniwan ng kanyang ama. Napapikit si Irsyad at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay basa. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang 7 taon ng pagkawala? Sabihin mo sa kanya ang katotohanan na niligtas mo siya sa paraang alam mo lang, na mahal mo siya araw-araw, kahit na hindi ka maaaring naroroon. Kinuha ni Nia ang kanyang kamay. Ang kamay ay magaspang dahil sa mga calluses,
puno ng peklat, ngunit walang mali sa pagiging kanya. Siya ay isang kahanga-hangang bata, Irsyad, matalino at matapang at napakakatulad mo. Karapat-dapat siyang makilala ka. Nag-usap sila ng isa pang oras. Dahan-dahang nagbukas si Irsyad tungkol sa mga taon ng pagkakabukod, rehabilitasyon, ang patuloy na takot na ang kanyang presensya ay maglalagay sa panganib sa mga minamahal niya. Kinwento ni Nia ang tungkol sa pagkabata ni Amara, ang mga mahahalagang sandali na kanyang na-miss, ang mga tanong na itinatanong ni Amara na hindi masasagot ni Nia. Nang sa wakas ay umalis sila sa coffee shop ng magkasama, naghihintay si G. Mahendra malapit sa kotse. Siya at si Irsyad ay nagtinginan ng mahabang panahon. Pagkatapos ay mahigpit silang nagyakapan. Ang uri ng komunikasyon na walang salita, na tanging ang mga sundalong dating naglingkod nang magkasama ang makakaunawa. "Welcome back, brother," mahinang sabi ni G. Mahendra. "Hindi ko alam kung nakabalik na ako, ngunit narito ako." Ang biyahe pabalik sa bahay kargado kung saan naghihintay si Amara ay tumagal ng 2 araw. Si Irsyad ay nakaupo kasama ni Nia. Ang kanilang mga pag-uusap ay pumupuno sa mga puwang na nilikha ng mga taon. Kinwento niya ang tungkol sa pagsabog ng IED na dapat sana ay pumatay sa kanya. Tungkol sa paggising sa isang medical facility na may mga ahente ng gobyerno na nagsasabing opisyal na kumpirmadong ang kanyang pagkamatay at ang tanging pagpipilian niya ay ang proteksyon ng pagkakabukod. Sinabi nila na kung ako ay sumulong, papatayin ng mga kontraktor ang lahat ng konektado sa akin. Ginawa nila itong parang witness protection, ngunit ito ay kulungan. Tumingin si Irsyad sa labas ng bintana sa lumilipas na tanawin. Halos sumuko ako ng daan-daang beses, halos nakahanap ako ng paraan para makipag-ugnayan sa iyo. Ngunit sa tuwing naiisip ko na ligtas ka, tungkol sa ating anak na lumalaki ng walang target sa kanyang likuran, nanatili ako. Isinakripisyo mo ang lahat, sabi ni Nia. Ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong hinaharap, ang iyong pamilya. Ang ganitong sakripisyo ay hindi dapat kailangan, ngunit iyon ang alam kong gawin. Tumingin siya sa kanya. Alam ko na ang mga sundalo. Hindi ko lang inisip na ang sakripisyo ay tatagal ng ganito. Nang makarating sila sa bahay kargado kung saan naghihintay si Jaka sa terasa, agad niyang nakilala si Irsyad sa kabila ng balbas, sa kabila ng mga taon na lumipas. Irsyad, Diyos ko. Ang tinig ni Irsyad ay nanginginig sa emosyon habang sila ay nagyakapan sa braso. Masaya akong makita ka. Si Amara ay nasa loob. Alam niya na may isang mahalagang tao na darating upang makilala siya, ngunit hindi niya alam kung sino. Sumulyap si Jaka kay Nia. Sa tingin namin ay gusto mong ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Naglakad papasok sa pinto ng bahay kargado sina Nia at Irsyad. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang pagharap sa pagitan ng takot at pag-asa sa kanyang ekspresyon. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng isang beses pagkatapos ay binuksan ang pinto. Nakaupo si Amara sa mesa na may mga krayola at papel. Nakatalikod siya sa kanila. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay agad na tumama kay Irsyad. Pinagmasdan siya ng may malalim na katalinuhan na napakakatulad niya. Amara, mahinang sabi ni Nia, may isang taong gustong ipakilala sa iyo si nanay. Isang taong napakahalaga. Lumuhod si Irsyad ng dahan-dahan, pinapantay ang kanyang mga mata sa mga mata ni Amara. Ang kanyang tinig nang siya ay magsalita ay malalim na may luha. Amara, ang pangalan ng tatay mo ay Irsyad. Tatay mo si tatay mo. Tinitigan siya ni Amara ng mahabang panahon. Tinatanggap ang kanyang mukha, ang kanyang mga braso na puno ng peklat, ang tato na halos hindi nakikita sa ilalim ng kanyang manggas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nia. Siya na po talaga, Nay. Siya na po talaga. Lumingon si Amara pabalik kay Irsyad. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Umalis po si tatay ng matagal. Oh, at labis na akong humihingi ng paumanhin para doon. Tumingin siya sa kanyang anak. Gusto kong makasama ka at ang iyong nanay higit sa lahat sa mundo. Ngunit kailangan kong lumayo para maprotektahan ka mula sa masasamang tao. Oo, mula sa masasamang tao na ayaw na lumabas ang katotohanan.
Pinagmasdan ni Amara ito, pagkatapos ay iniabot ang kamay at hinaplos ng marahan ang peklat sa mukha ni Irsyad. Nasaktan po kayo, sinubukan nila. Ngunit ayos na po kayo at nandito na kayo kung gusto ninyo akong tanggapin. May nabago sa ekspresyon ni Amara. Ang kanyang depensa ay nabasag. Lumapit siya at inikot ang kanyang maliliit na braso sa leeg ni Irsyad. Naglalarawan po ako ng maraming larawan ni tatay. Sinimpan po ni nanay sa isang folder. Hinila siya ni Irsyad palapit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa hindi masambit na mga hikbi. Gusto kong makita ang lahat ng iyon, isa-isa. Ang mga linggo pagkatapos ay mga panahon ng pagkatuto at pag-aayos. Hindi agad makakabalik sa normal na buhay si Irsyad. Ang mga legal na komplikasyon ng kanyang sitwasyon ay nangailangan ng maingat na pag-navigate, ngunit sa patuloy na presyon ng artikulo ni Clara, napilitang kilalanin ng Ministry of Defense ang kanyang pagkaligtas at ang mga pangyayari na nagdulot ng kanyang pagkakabukod. Si Colonel Ridwan ay formal na sinampahan ng kaso para sa sabwatan, arms trafficking at paghadlang sa katarungan. Ang kanyang paglilitis ay tatagal ng maraming taon, ngunit ang makina ng pananagutan ay sa wakas ay nagsimulang kumilos. Nagsalita si Irsyad sa publiko sa unang pagkakataon, kapwa sa mga military investigator at sa House of Representatives na nagsusuri ng katiwalian sa mga kontrata sa depensa. Sa panunood sa kanya na magsalita sa publiko, nakita ni Nia ang lalaki na minahal niya na lumalabas mula sa mga layer ng trauma at pagkakabukod. Nasasaktan pa siya, nasa proseso pa ng paggaling, ngunit lumalaban siya. Ang Kopaska team na nagpatupad nito ay nakatanggap ng parehong papuri at kritisismo. Ang ilang opisyal ay pinuri ang kanilang dedikasyon sa pagtuklas ng katotohanan. Ang iba ay inakusahan sila ng paglampas sa mga hangganan at paglalagay sa panganib ng mga lihim na operasyon. Tinanggap ni G. Mahendra ang lahat ng ito ng tahimik. Ginawa namin ang tama, sabi niya ng simple. Ang tanging mahalaga kay Nia ay ang buhay ay dahan-dahang nakakahanap ng bagong hugis. Lumipat sila sa isang maliit na inuupahang bahay malapit sa bahay kargado na nagbibigay sa kanila ng espasyo upang muling buuin bilang isang pamilya nang hindi nahaharap sa pressure ng kanilang lumang buhay. Si Amara ay nag-adjust sa presensya ng kanyang ama na may kahanga-hangang katatagan. Kahit na may mga mahirap na sandali kung saan ang 7 taon ng pagkawala ay hindi madaling mapagsama. Siya ay kahanga-hanga, sabi ni Irsyad isang gabi, pinapanood si Amara na gumagawa ng homework sa mesa ng kusina. Napakahusay mong pinalaki siya ng mag-isa. Ginawa ko ang kailangan kong gawin, ngunit ngayon ay mas mabuti. Pinagbubuti mo ang lahat. Tumingin si Irsyad sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Alam kong hindi ako basta-basta makakapagpatuloy mula sa kung saan tayo tumigil. Masyadong mahaba na ang lumipas, masyadong maraming nagbago, ngunit gusto kong subukan. Kung papayagan mo, malalaman natin ito ng magkasama. Ang patuloy na coverage ni Clara ay nagpapanatili ng kwentong ito sa kamalayan ng publiko. Dinadocument niya ang mga paglilitis, ang mga systemic na pagbabago na ipinatupad sa military oversight, at ang mas malawak na usapan tungkol sa pananagutan na pinasimulan ng kaso ni Irsyad. Lumabas ang iba pang mga whistleblower na hinarap ng kanyang halimbawa. Ang iyong tatay ay nagsimula ng isang mahalagang bagay, sabi ni Nia kay Amara. Isang gabi habang pinapanood nila ang mga lumang larawan, ngayon ay pinaghalo sa mga bago na kasama si Irsyad. Ipinapakita niya na ang pagsasabi ng katotohanan ay mahalaga kahit na ito ay mapanganib. Kailangan pa rin bang maging matapang ni tatay o maaari na siyang maging ordinaryong tatay na ngayon? Nakinig si Irsyad mula sa pintuan, nakangiti. Sa tingin ko, ang pagiging ordinaryong tatay ay marahil ang pinakamatapang na sinubukan ko. Ang opisyal na pagkilala sa paglilingkod ni Irsyad at ang pagkilala sa kawalang katarungan na kanyang dinanas ay dumating kasama ang isang formal na paumanhin at kompensasyon mula sa Estado. Hindi nito binura ang mga nawalang taon, ngunit nakatulong ito
Mas mahalaga, nilinis nito ang kanyang pangalan at pinahintulutan siyang muling angkinin ang kanyang pagkakakilanlan. Madalas na bumibisita si G. Mahendra, sinusuri ang kanyang kaibigan at tinitiyak na ang pamilya ay nag-adjust. Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembro ng Kopaska ay pinalakas sa pamamagitan ng laban na ito. Ang kanilang kapatiran ngayon ay lumawak upang isama sina Nia at Amara. Nagbigay kayo sa amin ng layunin, sabi ni G. Mahendra kay Irshad sa isang pagbisita. Matapos kaming umalis sa serbisyo, lumulutang kami. Ang paghahanap sa iyo, ang pakikipaglaban para sa iyo. Naalala namin kung bakit kami naglingkod sa simula. 6 na buwan, pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, ang eskwelahan ni Amara ay nagdaos ng Family Day. Ang mga magulang ay inimbitahan na magsalita tungkol sa kanilang trabaho at sumagot ng mga tanong. Nagboluntaryo si Irshad, kinakabahan ngunit determinado, tumayo sa harap ng isang silid-aralan na puno ng mga batang 7 taong gulang. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga laban o misyon, kundi tungkol sa katapangan at katapatan at pagtatanggol sa kung ano ang tama. Kahit na ito ay mahirap, may isang mahalagang bagay na itinuro sa akin ng aking anak, sabi niya. Tumingin siya kay Amara na nakaupo sa harap na hanay. Tinuruan niya ako na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi matakot. Ang pagiging matapang ay nangangahulugang matakot, ngunit ginagawa pa rin ang tamang bagay. Ang kanyang nanay ay ipinakita iyon sa akin araw-araw sa loob ng 7 taon noong wala ako. At ngayon, pareho ko silang matututunan. Nagningning si Amara sa pagmamalaki at si Nia na nanonood mula sa likod ng silid-aralan ay naramdaman ang pamamaga ng kanyang mga mata. Napakalayo na nila mula sa sandali sa kainan nang ang isang simpleng obserbasyon ng isang bata ay bumutas sa mga taon ng nakatagong katotohanan. Gabi na iyon, nagkasama ang pamilya sa kanilang terasa, nanonood ng paglubog ng araw. Nakasandal si Amara sa pagitan ng kanyang 2 magulang, ligtas sa paraang hindi pa niya naramdaman noon. Ang mga braso ni Irshad ay nakayakap sa balikat ni Nia. Ang kanyang kabilang kamay ay hawak ang kamay ng kanyang anak. Tatay, antok na sabi ni Amara. Maaari po bang magtanong ng isang bagay? Ano mang gusto mo, mahal? Mananatili na po ba kayo ngayon? Magpakailanman. Magpakailanman. Tumingin si Irshad kay Nia at pagkatapos sa kanyang anak, ang tatay ay nangangako, tama. Umungol si Amara. Kasi po, marami tayong oras na kailangang habulin. Oo, at mayroon tayong buong buhay para gawin iyan. Habang bumabalot ang kadiliman sa mga bundok, naisip ni Nia ang paglalakbay na nagdala sa kanila dito. Sakit at paghihiwalay, ang katapangan na kinakailangan upang habulin ang katotohanan at ang mga tao na tumayo sa kanilang tabi noong ito ang pinakamahalaga. Ang sakripisyo ni Irshad ay hindi nasayang. Ang kanyang ebidensya ay nagbunyag ng katiwalian. Ang kanyang pagkaligtas ay naging simbolo ng pag-asa para sa iba na lumalaban sa mga katulad na laban. Ngunit higit sa lahat, siya ay umuwi na. Ang kanilang pamilya ay buo at ang batang babae na nakakilala sa tato ay tumulong na ibalik ang kanyang ama mula sa mga anino. Ang tato sa braso ni Irshad na dating simbolo ng mga lihim na operasyon at nakatagong mga misyon. Ngayon ay nangangahulugang isang bagay na iba. Ito ay kumakatawan sa isang koneksyon na hindi maaaring putulin. Isang pagmamahal na nagtagal sa mga taon ng paghihiwalay at isang katotohanan na sa wakas ay lumabas sa liwanag. Tinuntun ni Amara ang kupas na disenyo gamit ang kanyang maliit na daliri. Hindi na po ito misteryo, kundi bahagi ng ating kwento. Ito ay mabuti, sabi niya. Ngayon, ito ay mabuti. Sumang-ayon si Irshad, hinila ang 2 babae na mas malapit. Ngayon, ito ay mabuti. Kung ang isang taong mahal mo ay naglaho upang protektahan ka mula sa isang katotohanan, mayroon ka bang katapangan na ilantad ito? Kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay sa panganib ng lahat ng iyong naitayo sa kanyang kawalan. Huwag kalimutang mag-like
at mag-subscribe para sa mas maraming kwento tungkol sa katapangan, katarungan at mga pamilyang tumatangging hayaang manatiling nakabaon ang katotohanan.